Ang mga kaliukan sa lubukan, palagi tayo patuloy sa ating mga gawaing espiritual. Pero kailangan natin ngayon lang ang acceleration sa mga gawaing espiritual. Dahilan ito na ang mahalagang mensahe ng Spirit Dugdugukan ngayon, dahil ito ay talagang kailangan ng bawat isa bilang sa mga practitioners ng dugukan, pati ng lahat na i-accelerate ang enerhiya. I-accelerate ang enerhiya ngayon ay 2026 na ngayon at bawat taon ay may mga malaking mga ganap sa kapaligiran. So lalo na itong mga sakit-sakit. So ngayon 2026, maingat tayo ngayon sa pagkalusugan dahil sa acceleration ng enerhiya, mag-revolution itong enerhiya at hindi lang yung itong enerhiya na positive na energy ang mag-revolution, pati na rin itong mga negatibong mga enerhiya na magbigay pinsala ng buhay ng tao. So lalo na sa pangkalusugan, kaya ang lahat ng mga practitioners na dugukan, nang dito man tayo ngayon sa mga activities ng holistic arts, so ibig sabihin yan na magandang pangkalusugan yan. At ating definition sa pagandang pangkalusugan ay 7 dimensions of the soul, na hindi lang yung physical na katawan ng ating tingnan, pati na rin yung mga subtler connected bodies ng katawan. So, especially the energy body. Ngayon, 2026, malapakaraming mga sakit-sakit na yan na kailangan natin na mabantayan upang hindi tayo matamaan ng mga sakit. So, yan ang laro ng art of life, na mayroon kayong mga exercises. Mayroong mga natural methods of healing na very simple lang. Kahit yung mga tao na hindi pa nag-aaral ng art of life, pag gagawin nila yan, ay matulungan nila yung kanilang mga pangkalusugan sa physical. And then pag mag-practice na ng art of life, yung 7 dimensions of the soul na yung tiningnan. Dahil pag ang definition lang natin, body, mind, soul, and the spirit, malaking kakulangan yan. Dahil may mga ibang mga bagay na hindi natin madibilap pag hindi natin talaga bigyan pansin ang anong mga espiritu ng pangkabuwang pagkatao ng kailangan natin pag-arugaan din dahil kailangan sa pangkalusugan. Kaya 7 dimensions of the soul. So, ang exercise of the art of life, magpalakas ng inyong immune system. At hindi lang immune system ang kailangan ng physical na katawan. Kaya 7 foundation of the soul, ang higit na kailangan mapalakas ang pundasyon ng immune system. So, ano ang pundasyon ng pangkabuang katawan? Cells tayo sa physical na katawan. Ang pundasyon ay yung energy. Kailangan malakas ang energy body. So, yan ang pinaka-pundasyon ng physical na katawan. Ang energy body ay ang pundasyon. Kaya kailangan na mag-exercise ng art of life. Dito ngayon ay bagong taon ngayon. So, this could be the first month of the year na kailangan tayo may resolution tayo ngayon na i-accelerate ang ating momentum. Ayan yung topic kanina, ipinost ko sa ating page sa Facebook, na kailangan tayo na mag-accelerate talaga ng momentum. Dahil sa mga panahon ng mga kalungkutan, mga pagsubok ng buhay, yan na yung panahon na hindi ka manghina sa iyong kalooban. Yan ang panahon na talagang kailangan na magpalakas ka sa iyong espiritu. Kung humihina ang kaluluwa dahil ang espiritu ay hindi nakapasok sa katawan ng kaluluwa. Kung humihina din ang physical na katawan dahil ang enerhiya ng espiritu na pumapasok muna sa espiritu, pumapasok muna sa katawan ng kaluluwa, ay hindi din nakapasok sa physical na katawan. Kaya pati yung kaluluwa, nanghihina ang katawan, nanghihina ang kaluluwa, dahil hindi nakapasok ang mga enerhiyang galing sa spirit dimension of the soul. So it's very important to understand this. Kaya
Ang lesson natin sa dugukan, holistic art of dugukan. Ang holistic art of dugukan, mag-practice tayo ng magandang pangkalusugan sa natural na pamaraan gamit ang pinakamataas na method, pamaraan ng panggagamot gamit ang kapangyarihan ng Diyos sa langit. So yan ang pinakamahalaga ngayon. Lalo na pag ang pag-usapan natin ngayon ay itong ongoing ascension of life in the higher dimension. So ito ay napakalalim na kailangang pagkaintindi kung ano ibig sabihin ng ascension ng buhay. Pag-akyat pa ng buhay sa mas mataas na dimension, mas mataas na mundo. Pag sabihin, mas mataas na sukat, baka measurement ng ating may isip. So, mataas na mundong spiritual. Itong mundo natin ngayon, compared to the 1,000 years ago, so ang bilang ng mga citizens 1,000 years ago, hindi kasing dami ng bilang ngayon. Kaya hindi din kasing develop ngayon ang ating mundo 1,000 years ago. Ngayon ay grabe ang development ngayon. Positive energy at saka negative energy ay compared to the past ay ibang-ibang enerhiya ngayon. Kaya kailangan tayong makasabay sa frequency dahil umaangat ang enerhiya. Umangat ang enerhiya at din pagbaligtad ang mangyari sa ating kalagayan, hindi tayo umangat sa ating spiritual na frequency. So, makaranas ang tao, sino mang taong hindi makasabay ng frequency ay makaranas siya ng energy imbalance ang magdulot sa kanya ng maraming mga sakit, maraming mga kamalasan ng buhay, maraming mga hadlang sa tagumpay. Ibig sabihin nitong tagumpay ito ng pagkabuuan. Yung hangarin natin na makaakyat sa higher dimension, hindi tayo matalo sa mga maraming blockages. Ay napakaraming mga blockages dito sa physical na mundo. Bagaman sabihin natin na maging mabait ang tao, maging mabuti ang tao dahil sinunod ang mga batas ng Diyos. At then kadalasan na siya maging mabuting at mabait na mga tao na nagsunod sa mga batas ng Diyos ay nahadlangan sa mga negatibong enerhiya dahil hindi man natin tunay na nasunod ang mga batas at mga utos ng Diyos dahil ang pinakaunang utos ng Diyos upang maintindihan natin ang ibang mga batas at mga kautosan ng Diyos ay yung hanapin ang kanyang kaharian. At yan ay utos na hanapin ang kanyang kaharian. Ngunit hindi natin mahanap ang kaharian yan pag hindi natin mahanap ang kapangyarihan ng pangunawa. Kaya marami ang nalito rin kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng pangunawa. So, itong kapangyarihan ng pangunawa, this is actually the power of spiritual understanding. Na makaintindi ang tao sa mga bagay na hindi kayang maintindihan ng kaisipan na ang activation sa kanyang isip ay makamundo. Ang definition yan ay human understanding. So, ang spiritual understanding ngayon ay kailangan wisdom ang kailangan ngayon ng tao. Kaya, mother lessons, isa sa mga 4 na mother lessons. So, may 4 na mother lessons. Dito sa aral ng dugukan na ating ihayag sa ating mga kapatiran, may 4 na mother lessons o inang mga lessons sa lahat ng mga lessons. And the first mother lesson, kailangan tayo ng wisdom upang mahanap natin ang kaharian ng Diyos. Dahil pag hanapin natin ng sagot, hanapin natin ang kaharian ng Diyos, unang-una, kailangan natin matutunan na mayroon tayong kalaman kung anong mukha, anong makikita natin sa yung mga bagay na makikita natin sa kaharian ng Diyos. Dahil pag hindi natin makita yan, pariha lang yan, na gusto tayong umakyat sa langit, at din pagdating natin sa langit, hindi natin naisip kung ano kayang gagawin natin doon sa langit. So,
wala tayong kasiguruhan kung ano yung ating gagawin sa kung pumunta tayo sa langit. Magkanta lang ba tayo doon sa langit? Kantahan natin ng Diyos. 24 hours. Buti lang dito kaya meron tayong oras, 24 hours a day or 12 hours a day. Then after 12 hours, then you can relax. And then pagdating mo sa langit ay that is forever kang magkanta. Dahil i-praise mo ang Diyos. At kaya magkanta ka. Forever na yan. Kaya yan ba yung gagawin natin doon sa langit? Kaya ako ay sabi ko sa sarili ko na ako ay takot mo na akong pumunta ng langit. Baka matrap tayo doon. Eh sabi man ng kasulatan, may sukat pa yung langit na ipinahayag dyan. Kaya may isip-isip natin. Kaya ang sabi ng Diyos ay hanapin mo na ang kanyang kaharian. At sa paghahanap ng kanyang kaharian, hindi mahanap yan pag wala tayong karunungan. At ang malaking kaibahan ng karunungan at kaalaman. Kaya nga sa kaalaman, marami tayong mga definition. That is 100 ways. Ang lahat ng kaalaman ay 100 ways. Itong 100 ways, gawin mong 1 million, 1 trillion, 1 trillion, kahit anong sukat ng numero. Walang katapusan. But that is still 100% 100 ways. Kaya ito ang kaalaman. Ibig sabihin, ang kaalaman ay napakalawak. Dahil hindi din masusukat, ngunit may bilang. Hindi masusukat, pero may bilang. Ngunit pag ibig sabihin natin itong wisdom, ang wisdom ay isa lang yan. Hindi ka malito, dahil paano ka man malito ng wisdom ay isa lang yan, hindi yan marami. Or else, napakaraming mother lessons of all the lessons. Kaya ibig sabihin lang dito, kailangan nating palawakin ang ating planeta ay may isang dagat. Isa lang yung dagat. Isa yung lupa. Hindi ito ang lupa natin na sabihin natin ay ang lupa ay maraming lupa dahil ating ina-isolate. Pinagwatak-watak natin ba? Dahil ginawa nating kaalaman. Pati na rin itong ating katawan. Ating katawan ay iisa lang ang ating katawan. Ngunit pag ating i-isolate, tingnan natin dahil gusto natin gamutin ang ating puso. Tingnan na natin yung ating puso. So we consider the physical as a machine. Naging makina itong ating physical na katawan. Pag tingnan natin, pag ating gamutin, may sakit natin. Ang sakit natin diyan sa ating kidney. So tingnan natin na yung kidney natin. Hindi natin tinignan yung pangkabuuan. Ngunit, pag gawin natin itong karunungan, wisdom, so you do not look at your physical body as the heart only. Hindi mo tinignan yung physical mo na katawan na ikaw ay puso lang ba? Dahil tinignan mo yung pangkabuuan. Kaya gamutin mo yung pangkabuuan din. Kaya tingnan natin yung pinaka-energetic foundation ng ating physical na katawan. At yung pinaka-energetic foundation ng ating physical na katawan ay yung espiritu. Dahil siya yung naging pundasyon din ng kaluluwa at yung kaluluwa ay yung nagpagalaw sa physical na katawan. Kaya 7 dimensions of the soul. At yung nagpagalaw ng espiritu, mayroon siyang kaalaman o karunungan at yung itong consciousness. So, ibig sabihin, 7 dimensions of the soul. That's why, napakahalaga sa lahat ng mga tao na gustong mag-aral ng mystical order formation ng dugukan na magbasa muna ng aklat dahil kailangan. Dahil itong mystical order formation ay napakalalim ito na katuruan ng advanced spiritual study. Hindi lahat ng mga spiritual practice ay mystical order formation. Napakaraming mga spiritual na mga aral, ibig sabihin natin itong mga esoteric practices. Ibig sabihin ng esoteric practices, mga spiritual teaching. So categorically, in the book of Dugukan nating isinulat ngayon, binigyan natin ng categories upang maintindihan. So, lahat ng mga spiritual na mga pag-aaral, mga esoteric na mga pag-aaral. Ngunit, hindi lahat ng mga esoteric na mga pag-aaral ay mga mystical order formation. Ibig sabihin ng mystical order formation, batas ng mga misteryo, sa mataas ng antas ng spiritual study. Dahil ang pundasyon ay Supreme Master of the Omni Supreme Absolute. Ang nagtuturo mismo ang
katastasang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu na ating inilarawan na dugukan. Kaya hindi itinuturo ng tao kahit sino mang mga guro dito sa physical na mundo, maliban lang yung nagtuturo mismo ang Diyos mismo sa langit. Kaya ating inilarawang Espiritu ng dugukan. So, mga spiritual na mga aralin, mga tagong mga pangalan, tagong mga salita ng Diyos, ngunit hindi mystical order formation. So ano yung mga klaseng mga aral na yun? Spiritual pa rin na mga pag-aaral o mga araling spiritual, ngunit hindi lang siya napasok sa bracket ng mystical order formation. That's the first bracket category of the esoteric teaching or mga spiritual na mga pag-aaral. And then another one, the second is itong mga special din na mga pag-aaral, mas higher yung antas at pinag-serbisyuhan ng mga tao dahil spiritual na mga kaalaman. Ngunit at higher formation than the first bracket. Ngunit hindi pa rin pasok sa mystical order formation. So ano ang ibig sabihin ng mystical order formation? So ang ibig sabihin ng mystical order formation, yung advanced spiritual study, na mismo yung nag-release ay yung Supreme Master of Heaven. Kaya may signature talaga yan. Ibig sabihin ng signature, may spiritual code. Kaya sa digukan, nakikita niyo yan, 172, dahil yan ang kanyang spiritual signature. Coding yan sa advanced spiritual world. Ibig sabihin, yung mystical order ng mga katuruan. Kaya pag mag-aral kayo ng Art of Life 172, so nag-aaral kayo ng mystical order formations ng katastasang Diyos sa langit. Dahil siya yung may nag-release ng mga lahat ng mga aral ng dugukan sa pamagitan ng kanyang espiritu na ating inilaraw na spirit of dugukan. So, maski sabihin man natin na pagkaraming mga spiritual na mga teaching sa buong mundo, hindi lahat ay mystical order formation. Kaya nga sa illustration ng mga kasaysayan na mayroong mga makina at mano ng mga tao, yung mga kapangyarihan, dahil mayroon silang mga karunungan, mga maalam at may mga karunungang mga tao na yun. At naging ginagamit pa nila sa kanilang mga pakikipaglaban. So, ang karunungan ng galing sa Diyos na mystical order formation ay tinalo ang mga karunungan ng mga maalamon o mga may kaalam o manggailamon po at the opposite version. Kaya ang mystical order formation yung katuruan mismo ng banal na guro in the person of Jesus Christ. So that was 2,000 years ago. So in the presence of those names na kilala ninyo, na yung katuruan ay advanced spiritual study, mga misteryo na hindi kayang maipaliwanag ng simpleng mga salita. Ngunit maipaliwanag lang sa misteryo din, na yung misteryo ng pang-unawa ng tawag niyan kapangyarihan ng karunungan. Kapangyarihan ng pang-unawa or wisdom. Kaya balik tayo sa kasaysayan ni King Solomon, yung hiningi niya yung kapangyarihang makaalam sa tama, sa mali. So mayroong kailangang ating intindihin kung ano yung tama sa mali, hindi yung tama at saka mali. There's different two things, different version. Different knowledge and wisdom ay malaking kaibahan. Ay ito din ngayon ang ating pag-aralan. Kaya sa ating pag-aral sa mystical order formation ng dugukan, mayroon tayong napakaklarong mga direksyon, angels, contacts, and connection. At ating mga inilarawan at ipinaliwanag natin klarong ating pagpaliwanag may mga opposite command formation. So, ibig sabihin ng mga opposite command formation, mga opposite forces din na malaki. Ngunit hindi sila nagbigay ng mga tagumpay, hindi namang tao na masyakom
o malamon sa kanilang mga kapangyarihan. Dahil ang mga practices sila ay blinding ignorance, human negative ego, mga takot at lahat ng mga hadlang. Dahil yan ang definition ng isang tao. Maging sa paniniwala pa ay naging hadlang sa pagtagumpay ng isang tao. Ang kanyang yung hangarin niya ay gusto talaga siyang umakyat sa higher na dimension. Kaya dito sa dugukan, klaro ang ating mga lesson. Mystical order formation. So, para maging mystical order formation, hindi lang simple na pag-aaral ng mga spiritual na mga lesson, ay kailangan ka mag-practice ng Art of Life 172. Again, we have to repeat this. Kailangan na klaro ang ating pagkasabi na lahat ng mga spiritual na mga aral na mga tago ay esoteric by nature yan. Teaching yan ng spiritual. Ngunit, hindi lahat ng mga teaching ng spiritual ay mystical order formation. Dahil ang mystical order formation, yung mismo, ang Diyos mismo yung nagtuturo. Kaya nga, way back 30 years ago, in the 18th century, 19th century, and particularly the 19th century, ay ang definition yan, mga spiritual division ng mga katuruan. Hindi ibig sabihin na spiritual division na may division. It's just like in your house na mayroon kayong division sa inyong bahay. Ibig sabihin ng division ay, iba ang ibig sabihin niyang division na yan. So that's actually, again, the coding na inihayag para makategorical ang formation. Kung ano yung kanyang mga function. So, ang ibig sabihin na yung mga lesson na yan ay nahana yan sa bracket ng mystical order formation. Kaya hindi lahat ng mga katuruang spiritual ay totoong mystical order formation. Naging ang definition lang yan ay spiritual dahil yan ang paniniwala sa mga tao na spiritual itong ating mga pinag-aralan dahil nag-meditation tayo at may mga mantra tayo na mga tinachant. Nag-chant tayo ng mga secret words and ngayon sa mga chanting, mga secret prayers. That's not really the meaning of the mystical formation. Ang mystical order formation ay lahat ng mga katuruan na ibinigay ng Espiritu ng Diyos sa langit na ating inilarawan na dugukan. So, this one thing so important by this time. Maski sa panahon ngayon na napakahalaga na maintindihan natin itong kailangan ng lahat ng tao ngayon, itong pagpalakas ng iyong spiritual. At sa pagpalakas ng iyong spiritual, hindi lang meditation ang iyong kailangan, kundi mismo yung karunungan na dapat mong matutunan. Maabot sa pagkakasatuparan ng iyong kaluluwa, ay ang inang aral, mother lesson, which is wisdom. And wisdom is just only one. Hindi yan napakarami na mahirap nating intindihin. Ang kaalaman ay napakarami dahil we have to isolate discrete body parts natin ng mga bagay-bagay. Kaya, pati yung division ay ginawa natin talagang division, isolation, division ng mga bagay na ito, and then ito ay division ng mga ibang mga bagay na naman, ito ay division na naman ng ibang mga bagay. Hindi ganyan ang pagkaintindi ng division ng spiritual. Dahil ang ibig sabihin ng spiritual division ay yung that is the office of the governing star formations na kailangan natin maintindihan. Kaya yung pangkabuuan ngayon ay yung division ay ginawa na ng foundation upang mas madaling maintindihan ng mga tao. Pag ibig sabihin natin, mag-define pa tayo na yung first division of the 72 spiritual division. Gawin na lang natin the first division. Kaya, pag sabihin natin Supreme Super Light Angels, ano ibig sabihin ng Supreme Super Light Angels? So, ang first division of the Supreme Super Light Angels, that is a cadastre command. Pag gawin natin na spiritual division, parang lumiit ang kanyang scope. Hindi natin makita. Pati na rin sa ating mga kalaman ay hindi natin maintindihan na kaliit-liit pala na itong mga naintindihan natin at natutunan natin dahil ito yung first division at yung sakop ng first division ay angkop lang sa isang syudad. E ibig sabihin ng spiritual division, ang isang spiritual division ay sakop ang lahat ng mga galaksy sa buong cosmos. Ibig sabihin, mas malaki pa yan sa cosmos. Kaya, that's napakalalim na mga information na kailangan din natin na
magbigyan pansin sa ating mga pag-aaral ng mga mystical order formation. So long as ikaw ay nag-aaral ng art of life, ay yan ay yung pasimula mong ginagawa na yon sa iyong sarili, na ikaw ay nag-aral ka ng inner discovery upang makikilala mo ang tunay mong sarili. Kaya binigyan na tayo ng star mapping sa dugukan ng mga aral. At first life evolution, at this present life evolution, ngayon sa panahon ngayon, at the foundation of the 7 dimensions of the soul, you are 9 connected bodies. 9 connected bodies, you are not just only the physical at your carbon atom life foundation. Kaya ngayong transformation natin dito, pag talagang magtagumpay tayo, mag-transform tayo into semi-immortal na pundasyon ng buhay. Kaya yung lahat ng mga tao na nakapasa sa kanilang mga aral, pati na yan, kasama na yung mga alien yan, yung mga engkanto na yung kanilang mga antas ay 7 foundation of the soul. Yung mga 6 of 5th dimensions of the soul pa, ay hindi pa sila kasali niyan na makaakyat, makapasok sa governing star formation upang maging Olympic star. Ibig sabihin, makaakyat sila sa langit. Kaya yan sa umpisa ay tinuturuan pa tayo ng mga mystical order formation ng mga katuruan, ay hindi na ito mahirap nating maintindihan. At klaro na natin ngayon na talagang ganyan pala yung kailangan ng tao. Kailangan tayo mag-aral ng art of life. Kasi ang batas ng Diyos ay art of life. At ang batas ng opposite formation ay blinding ignorance, art of distraction. Sa lahat ng may alam ay art of life. Lahat ng mga walang alam ay art of distraction. So that's the formula. Ang formula sa mundo, kaya nga, ibig sabihin nito na mas mabuti tayong tao at gumagawa tayo ng mabuti. At tingnan natin ito nangyayari sa mga disipulo ni Jesucristo. Sila ay gumagawa ng mabuti, tumulong sa mga tao. Kaya, naging santo sila dahil nagsakripisyo sila, gumawa sila ng mga mabuting mga gawa, tumulong sa kanilang kapwa, ngunit ay sila ay pinatay sa kanilang buhay. Then pagtingnan mo yung karma, batas ng karma, sabi ng karma, what you sow is what you reap. Ano yung itinanim mo, yan yung aanihin mo. Sila ay nagtanim sila ng mga buting mga gawa, tumulong sa kapwa, ngunit nag-ani sila ng mga hindi mabuting bunga dahil pinatay man sila. Maski nga si Jesucristo, si Jesus ay pinatay din. Hindi nagpakamatay. Ibang yung ibig sabihin niya, nagpakamatay. Ang pinatay at nagpakamatay ay malaking kaibahan yan. Dito lang tayo sa totoong pagkasabi dahil ito ay edukasyon ito. We are in the education side. Pag ibig sabihin na education side, this is what we can describe. Pag nakita natin, yan yung bagay ang ating ma-describe o maipaliwanag o maipahayag. Ngunit pag ibahin natin ang ating version sa katotohanan kung anong nagaganap o nangyayari, yan ay kasinungalingan na. Kaya yung utos ng Diyos, huwag tayong magsinungaling. Ngunit pag ayong ipalaganap natin yung pagsinungaling natin sa ating mismong sarili, paano ba tayo matututo sa totoong batas at utos ng Diyos na huwag tayong magsinungaling? At hanapin ang kanyang kaharian. Mahanap pa natin ang kaharian ng Diyos pag hindi natin maharap muna yung karunungan. At si King Solomon ay dinagdagan pa. Yung mga bagay na hindi hiningi ni King Solomon ay ibinigay sa kanya ng Diyos sa langit. Sinabi ng Diyos, dahil yan ang hiningi mong karunungan, kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang karunungan hindi mapantayan ng kahit sino mang hari sa buong buhay mo. Ibibigay ko sa iyo karunungan hindi mapantayan kahit sino man, maging sa mga nauna sa iyo o sa mga susunod pa sa iyo. At ibibigay ko rin yung mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapantayan ng kahit sino mang hari sa buong buhay mo. Yan ang ibinigay ng Diyos sa langit sa King Solomon dahil hiningi niya yung kapangyarihang makilala yung kapangyarihang mayroong kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Ganito rin ang panahon natin ngayon. Pag hingin mo sa Diyos yung karunungan, kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay sa Diyos sa iyo yung karunungan hindi mapantayan. Dahil yung karunungan na yan ay wisdom yan. Kaya nga sa mga sukat na may bilang, at hindi pa rin masusukat, pero may bilang, ayan ay yung kaalaman. Ngunit may sukat.
at walang katapusan. Magbilang ka man yung mga katotohanan. Kaya nga magbasa kayo ng Biblia. Pagbasa niyo si Biblia, magsila kayo ng isang bersikulo. Ngayon, experimental lang tayo. Magpalalim kayo ng inyong mga kaisipan at kaunawaan. Dito lang tayo sa isang bersikulo. Seek ye first the kingdom of God. Ito lang na bersikulo. Seek ye first the kingdom of God. Today, ngayon, ang ating pagkaintindi, ito talaga yung kingdom ng Diyos sa langit. Kasi sinasabi ng ating talata dito sa ating Biblia na ito ang kaharian ng Diyos. At ating naintindihan, ngayon, base sa ating kalaman. 100 ways. Ngayon, palagi kang nag-meditation. Palagi kang nag-aaral. Binuksan mo yung spiritual na kamalayan. Pagdating ng isang taon, hindi ka nakabot ng isang taon, ang iyong definition sa isang talata ay nagbago na naman. Sinabi na, ito pala yung kaharian ng Diyos. Yung unang aking naintindihan sa kaharian ng Diyos ay kulang. At malaking kakulangan. Ngayon ay malaki ang aking liwanag, ay ito na rin ang kahulugan ng berskulong ito. Then, dumating na yung isang buwan o isang taon. At lumalaking masyadong yung liwanag, ay iba naman yung kahulugan. Kaya sa isang talata lang, napakaraming mga kahulugan at walang katapusang kahulugan. Ngunit pagdating mo sa karunungan, isa lang yung kahulugan ay yung pangkabuuan. Hindi ka malito sa iyong sarili. Ano kaya ibig sabihin nito? Mas may malalim kapaya kayo itong mga kahulugan. Dahil nakita mo na yung buong katawan. Kaya yung aking sinasabi na ako ay takot pumunta sa langit, ay joke ko lang yan. Baka mahulog tayo diyan sa langit, napakalalim, nandun tayo sa taas at tingnan natin dito sa ibaba. Napakalalim ang ating kalagayan. Napakataas natin doon, lumipat tayo sa taas din, bumagsak tayo dito, bumagsak tayo sa lupa. Durog-durog ang mga buto natin. Ang ating hangarin, pumunta lang sa langit upang magkanta o mag-awit doon at awitan natin ang Diyos sa walang katapusan panahon. Dahil panghabang panahon na yan pag ikaw ay maligtas. So ano kayang gagawin natin sa langit? Kaya nga, you have to do your research. Magbasa ka ng kasulatan. And then you will realize na may tatlong klaseng langit na inilarawan sa ating mga pagbabasa. The first heaven is where the birds fly. Yan, makita mo mga ibon, diyan lumilipad. Yung mga airborne technologies, diyan lumilipad. That's the atmosphere, first heaven. Second heaven is yung mga heavenly bodies, stars, moons, all those mga heavenly bodies. Kaya nga, napakaraming mga heavenly bodies. When you look at the stars, napakarami, hindi mo mabilang. Kaya yan ay mga kalangitan yan. This is the second type of heavens. And the third kinds of heaven described is itong langit na tinirahan ng Diyos kasama ang kanyang mga kapangyarihang mga anghel ay napakahirap na nito nating matutunan pag wala ang banal na espiritu ng Diyos na inilarawan natin ng dugukan dahil walang address. Maski saan kayo magbasa, walang address talaga. Sabihin mo inner earth. Pag nandoon ka sa Mars, malayo ka na sa langit. Dahil wala ng inner earth, nasa iba na yung planeta. Pag lalo na nandoon ka sa napakalayong galaksy na labas dito ng ating galaksy. So, ano ang katotohanan? Ang ating inahangad na kailangan nating matutunan upang tayo ay totoong magtagumpay ay ang tanong na yan, hindi natin alam ang sagot pag hindi tayo mag-aral ng mystical order formation. Upang matututo tayo mag-aral ng mystical order formation, anong kailangan natin? Hanapin natin ang espiritu ng dugukan. Kaya deep within niya, mayroon kang espiritu ng dugukan. Ngunit paano mabuksan mo yung espiritu ng dugukan? Mismo sa iyong sarili. Mabuksan ba natin yan pag walang art of life na exercises? Ay malabo, walang paraan. Dahil ang hantungan ng karunungan at hantungan ng kaalaman, ibig sabihin ng hantungan, that is the summit. Saan ang hantungan ng lahat ng mga karunungan ng iyong pag-aaral sa karunungan? Anong hantungan ng buhay? Anong hantungan ng iyong karunungan? Ang hantungan ng lahat na yan ay art of life, dahil karunungan. Anong hantungan ng lahat ng mga kaalaman? May forever ba sa lahat ng mga kaalaman?
May panghabang buhay ba sa lahat ng mga kaalaman? Sa lahat ng mga kaalaman ay magbabago. Balang araw magbabago rin. Lahat ng mga bagay ay magbabago. Lahat ng mga mailarawan sa salita ay magbabago. Yung mga bagay lang hindi mailarawan sa mga salita ang hindi magbabago. Kaya the first mother lesson na kailangan natin maintindihan itong the absolute one. Ibig sabihin ng absolute one, pag ikaw ay mayroon ng karunungan, mayroon kang wisdom, ay mayroong kaisahan sa iyong pagkaintindi dahil hindi mo na isipin na ito ay aking tainga, ito ay aking ilong, ito ay aking puso. Kaya paggamutin natin ating puso dahil may heart enlargement tayo, and then ginamot natin, gumaling ang ating heart enlargement. Ngunit, consumption man tayo sa maraming mga pagsubok ng buhay, ay lumaki na naman itong mga ating mga problema sa ating puso. Ibig sabihin, pag hindi natin gamutin ang mga ugat ng problema na yan, at wala tayong mga control sa ating sarili, ay hindi talaga malunas natin ang mga sakit-sakit na yan sa ating buhay. Dahil hindi man natin tinignan yung pinakaugat ng mga problema sa ating sakit sa kaluluwa. Yan lahat ay mga sakit sa kaluluwa yan. Lalong-lalo na ngayon ay 2026 ngayon. Kailangan tayo ngayon mag-accelerate sa momentum. Ito ay yung kapangyarihan mo na magtagumpay dahil palagi kang patuloy ka lang sa iyong mga ginagawa at hindi ka ba na lousy sa iyong mga ginagawa. Mayroon kang enerhiya na kailangan magpatuloy sa mga gawain. Huwag kang ma-frustrated ng buhay dahil yan ang kailangan ng buhay ngayon. Lalo na mas maraming mga pagsubok ng buhay, so mas higit na kailangan yung momentum. The power to keep going on. That's the meaning of the momentum. Momentum, the power to just keep going on. Just always pushing the stone until something happen. Patuloy, wala na pag-asa dahil yan ang buhay. Habang tayo may hininga. Kaya nga tayo ay kailangan mag-art of life araw-araw. Kasi ang puwersa ngayon, ang bakbakan na yun ng art of life or art of destruction. Pag tingnan natin yung pangkabuuan sa buong mundo, hindi lang dito sa ating planeta, sa buong universo, ang bakbakan ng kapangyarihan, art of life at saka art of destruction. Yung puwersa na ng art of life ay nagtulak sa'yo na ikaw ay magtagumpay. Itulak ka talaga upang ikaw ay magtagumpay. Huwag kang huminto. Masakit man siyang puso't kaluluwa. Nasaktan man yung damdamin. Pati kaluluwa. Isip ay magulo. Huwag kang huminto. Itinulak ka na yung kapangyarihan ng art of life upang magpatuloy upang ikaw ay magtagumpay. Hanggang may hininga, may pag-asa. Pag wala ng hininga, mayroon pa rin pag-asa. Kaya may double body formation na kayo ngayon. Yung mga star body formation ay napakalaga yung mga lesson na yan. Yung mga lesson na yan, ito yung mga lesson na yung uubra nitong mga panahon ngayon at yung mga sa darating na panahon. Ngunit ito din art of destruction ay magtulak din itong art of destruction. Itulak ka talaga, lalo na pag ikaw yung malungkot. Masyadong malungkot ka ngayon. Mabigat ang iyong buhay. At pagod ka na mag-exercise sa art of life. Nagkasakit ka, dahil gawin mo dahilan. Ay, inubo ako ngayon. Ay, masakit ang tiyan. Ay, sakit ang ulo ngayon. Ay, nilagnat ako ngayon. Ang dami-dami mong mga dahilan. Kaya itinulak ka talaga ng puwersa ng art of destruction upang hindi ka magagawa sa iyong mga pagpalakas sa iyong buhay. Ibig sabihin, itong kaliwa ay pagpahina ng iyong buhay. Itong kanan ay pagpalakas. You have to reverse that. Itong spiritual ay pagpalakas. Itong no spiritual ay hindi talaga pagpalakas. O kaliwa man yung pagpahina, o yung pagpalakas, o yung kanan ay pagpahina, nasa sa iyo na yung definition na yan. Importante, maintindihan mo yung saan kamay mo yung art of life at yung kamay mo yung art of destruction. Pag sabihin mo yung art of life mo ay yung kanan mo ay art of life. Yung kaliwa ay art of destruction. Yung kaliwa ay i-reverse mo. Yung kaliwa mo ay art of
destruction here, or art of life, then economy, art of destruction, will just depend on your definition. Kaya pag sabihin mo ngayon, ako ay pagod ako ngayon dahil hindi ako nakatulog kagabi, kaya hindi ako nakapag-art of life. Kaya, sabi na naman ng art of destruction, yan, maganda yan, kasi talagang kailangan mo ma-destroy ka ba? Kaya ito ang mundo ng art of destruction. Ikaw ay yung magtagumpay dahil dinidestroy mo yung sarili mo. Ulit yung landas. Ang pinili mong landas, sinabi mo na sa iyong sarili. Nang piliin mo yung landas, ay yung art of life dahil gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya wag na kayo maghanap ng address. Walang address yan. Ang definition na lang yan ay sumama na lang kayo sa mga supreme superlight angels. Dahil sila yung nakakaalam kung saang banda, saang dimension na yan, tayo nila dalhin. Ang atin lang sundin ang kanyang batas. Sinabi na yan ni Hesus Kristo, no one comes to the Father, hindi sa pamagitan sa Kanya. So sa pamagitan lang na Hesus Kristo, ikaw ay makarating sa Kanyang kaharian. Pagpalitan natin pangalan ni Hesus Kristo sa pamagitan lang ni Yahweh, ikaw ay makarating sa Kanyang kaharian. Sa pamagitan lang ni Jehovah, ikaw ay makarating sa Kanyang kaharian. Pag hinibuksan ni Jehovah ang kanyang kaharian, makapasok ba kayo? Makapasok ba tayo sa Kanyang kaharian? Pag hindi buksan ni Allah ang Kanyang kaharian, makapasok ba tayo sa Kanyang kaharian? Pag hindi buksan ng Diyos sa langit ang Kanyang kaharian, makapasok ba tayo sa Kanyang kaharian? Ang sagot ay hindi. Lalo na pag tayo ay binaligtad pa natin ang katotohanan. Hindi tayo marunong kung anong klaseng katotohanan, anong nangyayari. Sabihin natin, masi yung mga taong pinatay, sabihin natin, nagpakamatay. Sabihin natin yung itong art of life, sabihin pa natin yung art of destruction. Klarong-klaro naman yan. Ano yung art of destruction? Ang art of destruction, human negative ego, blinding ignorance, maraming mga takot. Yan ay art of destruction yan. Yung art of life ay ginawa mo ba? Pinag-arugahan mo yung sarili mo dahil ginagawa mo ngayon yung mga spiritual responsibilities mo na magpalakas ka sa yung spiritual na kamalayan. Dahil sa pagpalakas mo sa yung spiritual na kamalayan, hindi ka mahadlangan ng art of destruction, mind, fire, control, poisoning. Dahil yung mga mechanism na yun na ginagamit nila para mahadlangan ka sa yung pag-akyat sa higher na dimension. Mahadlangan ka sa yung transformation into Advanced Elemental Body Foundation to become an Olympic star. Ibig sabihin ng Olympic star, malakas na kaluluwa dahil malakas na buhay, nakakonect sa mga energy stations ng Governing Star Formation. May access ka sa Governing Star Formation, Office of the Governing Star Formation Palace of the Olympic Stars, na ang paraan na yan, mag-practice talaga ng art of life dahil sila yung mismong mag-connect sa'yo. Hindi yung ikaw mismo yung makakonect lang dahil may mga dimension na hindi kaya talaga mapasok ng ating mga kapangyarihan kung wala yung foundation ng ating advanced elemental body, superlight body, and the supreme superlight body. Kaya nga kailangan matutunan natin itong mga kailangan nating maunawaan ang presensya ng ating guardian angel at saka spiritual master. Paano mo matutunghayan ang kanilang presensya? So, kailangan mo ng art of life. Kaya sabihin na, hindi ko kailangan ng art of life dahil natututo na ako sa aking mga spiritual na mga lesson. Ay, paniniwala mo lang yan. Hindi yan totoo. Totoo yan sa mga kaalaman. Ngunit sa karunungan ay malayong-malayo yan sa katotohanan. Dahil sinasabi yan mismo sa batas ng Diyos, mystical order formation, tingnan mo siya sa kalangitan. Hindi yan, tingnan mo sa iyang puso. Sinasabi na nga natin yan. Mayroong kasabihan niya. When you look at God, tingnan mo, hanapin mo yung Diyos sa langit. You have to look God. And then you have to look God in your heart. But siya, actually, tama din yan dahil yan man ay kaalaman. Pag nandyan sa puso mo, meaning, nandyan ang Diyos sa iyong puso. Pero you have to look at the body of God. Ano kayang kaparte ng Diyos nandiyan sa ating puso? Pag sabihin na natin, ang Diyos ay 7 dimensions ang tao, ang Diyos ay infinite dimension. Ilan kayang dimension na bahagi ng katawan ng Diyos nandiyan sa ating puso?
Lalo na pag may marami tayong mga problema sa buhay. Sigurado tayong ang yawa ang nandyan sa ating puso. Hindi yung Diyos sa ating puso. Ay, yes, totoo yan, ha? Ano ibig sabihin? Ang ating utak ay napaka-artful itong ating utak. Parang ito ay mahiwaga ang ating utak dahil mayroon siyang art na gumagawa ng maraming mga isip upang tayo ay masaya, ay maniwala, at maging ding maniniwala tayo sa ating tunay na katotohanan na gawa ng ating utak at gawa din ng ating emotion dimension. Ngunit hindi gawa ng ating banal na espiritu. Kaya marami din ang mga nahadlangan nito dahil hindi sila totoong makapasok sa mystical order formation. Dahil talagang yung opisina ng governing star formation, yun lang yung mga makapasok. Yan ay tunay na maka-access ng mga aral ng mystical order formation. Kaya yung mga katuruan na yan ay nawawala na. Sa panahon yung mismo, yung isang banal na guro ay sumama sa mga tao, ma-access nila yung mga lesson na yan. Yung sa panahon na ang Diyos ay, o yung banal na guro ay mawala o nawala, hindi nila rin ma-access dahil mag-iba ang katuruan. Dahil ang batas niyan, only the Supreme Master, only ang banal na guro ang iyong makapagturo ng mystical order formation. Just the same in the martial arts. In the martial arts, may mystical order formation na katuruan ng martial arts under the path of the warrior. Kasi martial arts man, warfare. And the same in the healing. May mystical order formation na katuruan ng panggagamot. So, batas ng manggagamot. Dahil manggamot man. So, ibig sabihin, ang mga katuruan ng mystical order formation ay very accessible. Kailangan lang na tayong gumising sa ating spiritual na kamalayan dahil hindi man tayo iniwanan ng banal na guro sa langit. Palagi naman lang yung nakatingin sa atin. Tayo lang pag mismo ay hindi natin makita sa ating mga puso't kaluluwa ang tunay na daan ng kaligtasan. Saan ang tunay ng daan ng kaligtasan? Sa the way, the truth, and the life, that's art of life. So, you have to look at the first mother lesson, which is wisdom. Pag hindi natin makita yung wisdom, wala pang winang aral sa napakaraming mga kahulugan ng buhay. Walang katapusan. Walang katapusan paniniwala. Ay napakaganda rin dahil dyan nun tayo naging masaya. Patuloy lang hanggang mabuksan natin. And pag mabuksan na natin itong totoong kanunungan, wisdom, yung banal na espiritu magsasabi sa iyo, yan ay yung katotohanan. Huwag kang mabigo sa iyong sarili. Labanan lahat ng mga pagsubok ng buhay. Dahil normal lang yan. Habang may hininga, lahat ay may pag-asa. At yung pag-asa, habang may ang Diyos ay nandyan siya sasama sa iyo, ay talagang kayo magtagumpay. Kaya itong ating kapaligiran, itong ating bansya, itong ating planeta, ito ay umangat sa higher na dimension, hindi mabigilan, dahil yan ay yung batas mismo, order of the supreme formation, na iangat itong ating planeta, iangat ang mundo sa higher na dimension. And that's ongoing. Hindi natin ito maitanong mismo sa ating sarili dahil makita man natin mismo sa ating mga mata na itong ating mundo ngayon ay talagang umaangat sa higher na dimension. At tayo din ay umaangat sa higher na dimension. Yung mga kabaligtaran dahil nahadlangan sa ating mga kaisipan na mga paniniwala natin sa ating sarili na tayo ay tama na at wasto, ay hindi patumpak, tama lang at wasto, ay napakarami pa yan na nakailangan natin na buksan sa ating mismong sarili upang makita natin ang batas na ito. Ito ay yung batas ng art of life na kailangan tayong magtagumpay upang makapasok sa kanyang kaharian. At yung kanyang kaharian ay sinundod na tayo ngayon. Nandiyan yung mga sukalat ng Diyos. Makita niyo sa inyong mga mata. Huwag lang masyadong mahuli sa inyong mga aksyon dahil pag mahuli kayo sa inyong mga aksyon, panahon na mayroon ng mga exhibitions yan, parang mga magically operated mga exhibition, ang daming mga himala dyan sa kalangitan.
ay huwag na kayong maniwala sa ganyang mga illustration. That's really demonstration ng the opposite command formation. Wala lang lesson yan. Ang lesson ngayon is to rid of blinding ignorance. Pag na-amaze ka lang dyan dahil maraming mga kababalaghan at sinasabi mo dahil sa iyong paniniwala na ikaya yung tinuo yung mga kababalaghan na yan, pero wala kang naintindihan sa iyong sarili. Paano ka makapasok sa governing formation? O kaharian ng Diyos, ng kaharian ng Diyos ay liwanag. Na madilim ang iyong kaunawang espiritual. In fact, walang kaunawang espiritual dahil ang utak mo lang yung may kaunawaan, hindi mismo yung kaluluwa. Kaya yung kaluluwa ay hindi utak ang kaluluwa. This one thing, ano ba nito natin pagkaintindi? Ang utak ay, that's the physical dimensions of the soul. Ang kaluluwa ay hindi yan cell, hindi yan protein, hindi yan utak. So, walang utak ang kaluluwa. Kailangan lang mayroon kang kaunawaan nito. So, pag mayroon kang wisdom, saan ba yan tumira ang wisdom? Sa iyong utak o sa iyong kaluluwa? So, ang sagot ay sa iyong kaluluwa. Kaya, every minute, isang segundo, thousands and the thousands of thoughts will come into your mind. 40,000 thoughts, more than 40,000 thoughts will come into your mind. Bawat segundo. Yan ang puwersa ng ating utak. Kaya mayroon tayong pabrika ng mga isip, yung ating utak. Ngunit ang pabrika ng ating katotohanan, only the Holy Spirit. Only the Holy Spirit can give you the truth behind all the truths. Aral tayo ng Art of Life. Pag-aralan natin, i-practice natin paano natin i-activate itong functions ng ating mental dimensions of the soul to be aligned. Ma-align siya sa ating consciousness dimensions of the Holy Spirit. Gamitin natin mga terminology na madaling maintindihan. Holy Spirit is madaling maintindihan dahil lahat man tayo ay naniniwala ng Diyos sa langit. Hindi man natin makita ang katawan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay makamit din natin ang kaunawaan. So, panahon ngayon na tayo ay gumising sa spiritual na kamalayan. Dahil ang pagbabasa lang ay malaking kakulungan dahil bawat panahon ay magbabago din ang ating kaunawaan kung lumalaki ang ating liwanag. At yung pinaka-eksperimento dyan, you have to select. Mag-select kayo ng isang bersikulo. At intindihin ninyo ngayon. Then after the week, patuloy kayo sa inyong mga pag-meditation, self-realization, then after the month, and then after the year, you have to compare. I-compare ninyo yung kaunawaan ninyo. Bawat panahon ay magkapariha pa ba rin. Then makikita ninyo na magbabago mas yung kaunawaan. Dahil yung kaunawaan ay nakabase yan sa liwanag ng iyong kaluluwa. Pag lumalaki yung liwanag, so malaki ang kaunawaan. Pag maliit pa tayo, sabihin na natin ng yung ating mga anak, sabihin natin yan, tubig yan anak, tubig. Sabihin ng anak, hindi yan ito tubig. Kape ito, kape. Kaya, hindi natin, ang bata ay hindi uminom ng kape dahil kape man yan. Alam niya yung kape ay hindi mabuti sa kanya dahil bawal pa yan sa kanya. So, ang bata ay, pag lumalaki na, hindi man natin masabihan yung bata, kape yan o tubig yan dahil alam na yung bata kung ano ang kanyang mga tinignan. Hindi na kailangan paniniwala. Sabi ng sarili mismo mo sa iyong sarili ay ito ay ang katotohanan. Hindi na ako naniniwala nitong aking binasa dahil alam na alam ko na ito ay totoo. Ay pag tayo ay hindi pa tayo sentido sa ating sarili, paniniwalaan na din dahil hindi pa man tayo sentido sa ating sarili na ito ba ay tumpak o hindi. At ito din ang katotohanan ng buhay. Pag iyong matumpak mo na sa iyong sarili na may Diyos, ay kilala mo talaga yung Diyos. Maski may paniwala ka, walang paniniwala. Hindi na kailangan dahil alam mo yung direction mo sa buhay. Kaya yung panahon natin ngayon, kailangan tayo ngayon na magpakumbaba. Pagpakumbaba dahil pagpakumbaba na may mga kapangyarihan sa puso't isipan na espiritual. Hindi yung pagpakumbaba na walang utak ang ating espiritual. Ang ating espiritual ay malayong malayo sa ating utak.
So, kailangan na ang itong ating utak ngayon ay ilamon sa espiritual na kapangyarihan upang ang ating kaunawaan ay espiritual na kaunawaan. At totoong tayo ay magtagumpay. At hindi tayo mahuli sa panahon dahil again, nandiyan ang mga Supreme Light Angels, patuloy kayo sa inyong mga pag-exercise at huwag kalimutan na i-harness ninyo. Sanayin ninyo yung sarili sa divine healing formation. Ngayong 2026, kailangan tayong lumalakas din ang ating dipensya sa mga sakit-sakit. At lumalakas din ang kapangyarihan na magpagaling sa mga may sakit. So, para magawa natin yung mga kapangyarihan na yan, so, magsanay araw-araw. Sanayin mo yung sarili mo araw-araw. Paano sanayin mo yung sarili mo araw-araw? So, gagawa ka ng mga spiritual contact sa pamagitan ng paggamit ng mga formula na release natin dyan ngayon. Dahil yan ay yung kailangan at yung tumpak na or fit sa panahon ngayon. So, yan. At huwag kalimutan ang lahat ng mga kailangan natin gagawin ngayon. Pagbalaan sa kainabuhi. O sa kinayahan. Bim.